Ngayon naman, magsasagot tayo ng mga questions na related sa ecology. Ang ecology, ito yung scientific study ng relationships. Relationships among biotic factors. Pag sinabi nating biotic factors, ito yung lahat ng may buhay. Okay? Yung living organisms. And yung kanilang environment, which is the abiotic factor. Okay? Kapag abiotic, ito yung non-living environment. Okay, so magbibigay ako ng mga questions sa ecology, sasagutan natin at ipapaliwanag yung mga related concepts. Magsimula tayo sa levels of biological organization. Question number 1, which of the following includes both the living organisms and the non-living environment? Letter A, organism. Letter B, population. Letter C, community. Letter D, ecosystem. So ang tinatanong sa atin dito, anong level? Okay, anong level ng biological organization yung kasama ang living organisms or yung mga biotic factors at saka yung non-living environment nila, which is yung abiotic factor? Ang sagot natin dito ay letter D, ecosystem. Ngayon, ipapaliwanag ko ano itong mga levels of biological organization dito sa next slide. So, ito yung mga levels of biological organization. Nagsisimula tayo sa cell. Ang cell, this is the basic unit of life. Okay? Basic unit of life. Minsan, ang lumalabas sa mga exams ay building blocks of life. Parehas lang yon. Okay? Ngayon, kapag meron tayong similar cells na nagpe-perform ng isang specific function, ang tawag na natin doon tissue. Okay? So again, ang tissue, ito yung grupo. Okay? Grupo ng mga similar cells na nagpe-perform ng isang specific na function. Now, if you have two or more tissues, okay, na nagpe-perform naman ng isang complex function, we call that the organ. Halimbawa nga ng organ natin, yung lungs, pwede ring heart, eyes, skin, lahat yan organs. Okay? Yung mga organs natin na we can say nagko-collaborate, okay, to support a specific life-supporting function, ang tawag natin doon, organ system. Dito na papasok yung digestive system, respiratory system, excretory system, etc. Okay? Now, yung organisms naman, no, ito na yung individual. Okay, this is the individual, yung organism. For example, ikaw, you're an individual, you are an organism. Okay, with different organ systems. Now, itong population, if you have, for example, dito sa picture kasi natin, no, mga tao tong nandito, no, so they are Homo sapiens. Homo sapiens. At yung mga Homo sapiens, pare-pareha silang Homo sapiens na nandyan. Now, kapag nag-add ka ng another population dyan, let's say, population ng mga pusa, population ng mga aso, okay? Ang tawag na natin doon, community. Kapag community again, tandaan natin, lahat ng mga living species, kahit plants, kahit animals, fungi, bacteria, doon sa particular area, ang tawag natin doon, community. Okay? Again, ano ang pinagkaiba ng population sa community? Ang population, same species yan, living doon sa isang specific area at a given point in time. Kapag community naman, multi-species yan. Okay? So, ang tinitingnan natin sa community, yung interaction, okay, yung interaction ng mga iba't ibang species. Pag sinabi kong interaction, ibig sabihin yan yung predation, kung sino yung predator, sino yung prey, yung competition doon sa mga limited resources, yung symbiosis, and then next, you have the ecosystem. Okay? Ang ecosystem, isinama na natin yung mga non-living. Okay? Kung sa community, living organisms lang, kapag ecosystem, nandiyan na yung mga abiotic factors. Yung mga non-living elements dyan, halimbawa, soil. Okay? Dito papasok yung soil, water, ano pa ba? Air, sunlight. Yan, part yan ng ecosystem. And then lastly, we have the biosphere. Okay? Kapag biosphere, lahat na yan. Lahat na ng ecosystem. Okay? So, we can say na yung biosphere, ito na yung all ecosystems. Okay? So, ito yung part ng Earth natin kung saan merong buhay. Cell, again, is the basic unit of life. If you have similar cells performing a function, we call that tissue. If you have two or more tissues performing a specific complex function, you call that the organ. Yung mga organs natin na nagko-collaborate to perform life-supporting function, tawag natin doon organ system. Okay? And then, yung organisms naman, ito na yung individual.
Yung population, ito naman yung species. Okay, same species, grupo ng mga individuals or grupo ng mga organisms na nakatira doon sa isang specific area, pero same species. Kapag naman community, lahat na yan ng mga living organisms kasama yung mga plants and animals, no? Lahat ng living doon sa particular area. So this is multi-species. And then, kapag ecosystem, nagsasama na tayo ng abiotic factor or yung mga non-living. Okay? And then lastly, you have the biosphere, which is the collection of all ecosystems. Okay, kasama lahat ng living organisms at kanilang mga physical environment. So next tayo, number 2, in a food chain. Grass to grasshopper, to frog, to snake, to hawk. The frog is a producer, the primary consumer, secondary consumer, or tertiary consumer. Okay, so ganito yan. So pinakitaan tayo ng food chain. Meron tayong grass. Yung grass, kakainin niya ng grasshopper. Yung grasshopper, kakainin siya ng frog. Frog, kakainin ng snake. Snake, kakainin ng hawk. Okay? So yung grass dyan, ang tawag natin dito, producer. Ang producer, siya yung nandun sa pinakababa. Okay? Nandun siya sa base ng food chain. Next, you have the grasshopper. Yung grasshopper, ang tawag natin dito ay yung primary consumer. Okay? Kapag primary consumer, yan yung mga herbivores. Ibig sabihin, kinakain nila directly yung mga producers. Okay? Again, tandaan natin, ang mga primary consumers, they are herbivores. Okay? Next, yung frog natin. Ang frog natin, ito naman yung secondary consumer. Okay? So, ang sagot natin dito ay letter C, secondary consumer. Ang secondary consumer, sila mga carnivores yan. Carnivores. Ibig sabihin, kinakain nila yung meat, no, ng mga animals. Pwede rin silang mga omnivores. Omnivores. Kapag sinabi natin omnivores, parehas plant tsaka animals. Okay? Ang mga example natin dyan, ayan nga, yung frog. Okay? Yung ibang mga ibon, part din dyan ng secondary consumer. Now, yung snake na nakalagay dito, ang tawag na natin dito, tertiary. So, paakyat tayo ng paakyat, diba? Primary, secondary, and then you have the tertiary consumers. Kapag mga tertiary consumers, ang kinakain nila, syempre, itong mga secondary consumers. Okay? So, mga ano na yan, mga predators na yan. And then lastly, dito meron tayong hawk. Ang hawk, ito yung quaternary. Okay, kasi siya na yung nasa dulo. This is quaternary consumer. Or sometimes sinatawag nating apex predators. Okay, sila yung pinakataas na ng food chain. Halimbawa niyan, sabi dito, hawk. Wala silang mga natural predators. Like for example, lions. Okay? So, killer whales, yan, part yan ng mga quaternary consumers or yung mga top predators or apex predators. Okay? So, ang answer natin again ay letter C, secondary consumer. So, ito yung example natin, no? Meron tayong producers like mga green plants. Sila yung nagpo-produce ng sarili nilang pagkain. Okay? Ano yung mga method natin para mag-produce ng sarili nilang pagkain? Dito syempre papasok yung photosynthesis. Yung ibang producers, ang ginagawa naman nila, chemosynthesis. Ang chemosynthesis, gumagamit sila ng mga chemicals to feed themselves. Okay? So, mga examples nga natin dyan, mga plants, and even yung mga ibang specific types na mga plankton sa dagat. Ang tawag natin, phytoplanktons. Okay? And even algae, part yan ng mga producers. And then next, yung next trophic level natin, yung mga primary consumers. Ang mga primary consumers, again, sabi natin, mga herbivores sila. Okay? Like mga grasshoppers, yung mga rabbits, no? Part yan ng mga herbivores. And then next, you have the carnivores. Ang carnivores or yung mga secondary consumers, nandun sila sa third trophic level. Sila naman yung they feed on the secondary, or I mean the primary consumers. Okay, kinakain nila yung nandito sa baba ng trophic level. Okay? Ang mga carnivores, pwede rin actually sila, sabi nga natin, pwede rin silang maging mga omnivores. So, they just don't feed on plants, pwede rin sa mga animals. Okay? And then next, you have the secondary carnivores
or sometimes tinatawag nating tertiary consumers. And then dun sa pinakataas, yung mga apex predators natin, wala silang mga natural predators. Now, isa pa sa magandang note natin, no, kapag tinignan natin yung energetics nitong mga trophic levels, malaking portion ng heat nare-release dyan. Okay? Malaking portion ng heat yung nare-release dito. So, about 90%. So, imagine, only 10% lang ng energy pupunta dun sa next. Okay? Kaya paliit ito ng paliit. Kaya siya pyramid. Next, number 3, why are food webs more realistic than food chains? Letter A, food webs describe energy movement only among top predators in an ecosystem. Letter B, food chains include both living and non-living components in energy transfer. Letter C, food webs represent multiple interconnected feeding relationships within an ecosystem. Letter D, food chains trace energy flow in a single feeding pathway from one organism to another. So, ang tinatanong natin dito, basically, ano yung pinagkaiba ng food web tsaka ng food chain? At bakit mas realistic itong food web? Okay? Again, bakit mas realistic yung food web? So, ang sagot natin dito, tingnan muna natin itong letter D. Food chains trace energy flow in a single feeding pathway from one organism to another. Tama naman yung sinasabi. Tama naman yung statement ng letter D. Pero hindi niya sinagot yung tanong kung bakit mas realistic yung mga food webs compared sa mga food chains. So letter D, although it is correct, tama yung statement niya, pero hindi ito yung sagot. Okay? Next, tingnan natin tong letter A. Food webs describe energy movement only among top predators in an ecosystem. Usually, ang technique natin ganito, kapag nakakita kayo ng word na only, negative na yan. Okay? So, letter A is wrong. Tingnan natin yung statement. Food webs describe energy movement only among top predators in an ecosystem. Hindi naman ganyan ang pinapakita ng food web, as we will see later. Okay? Next, letter B, food chains include both living and non-living components in energy transfer. Again, hindi niya sinagot. Hindi niya sinagot itong tanong. So, ang answer natin dito ay letter C. Food webs represent multiple. Okay? Very important yan. Multiple interconnected feeding system or feeding relationships within an ecosystem. So, tingnan natin. Ang food chain, again, is a single pathway for energy. Yan lang yung pinapakita niya. Okay? Single pathway for energy. So, linear. No? Linear lang yung sequence. Next, food web. Ang food web naman, pinapakita niya interconnected chains, interconnected. Ibig sabihin, marami kang makikitang relationships. Kaya, complex yan. It is more accurate since yung mga organisms, they often eat more than one food source. No? Kung makita natin kanina, no, dun sa triangle, dun sa mga trophic levels, isa lang yung direction niyan. Pataas lang. So, yung mga producers, kinokonsume sila nitong mga higher consumers. Pero dito, sa food web, makikita natin yung picture mamaya, mas accurate siya dahil pinapakita niya or nire-recognize niya yung complexity. Pag food chain, single pathway lang siya. From producers, papunta dun sa mga apex predators and then babalik siya dun sa mga decomposers. Okay? And then kapag food web, kung makikita natin, maraming mga arrows yan. Okay? Iba't iba yung mga direction nitong mga arrows na to. Kasi nire-recognize ng food web yung complexity ng mga feeding relationships. Okay, next, number 4. Which process in the carbon cycle returns carbon dioxide to the atmosphere? Letter A, photosynthesis. Letter B, respiration. Letter C, decomposition. Letter D, both B and C. So, ang tinatanong natin dito, interested tayo sa carbon cycle at alin yung nagbabalik ng carbon dioxide doon sa atmosphere. Tingnan natin yung letter A, photosynthesis. Kapag photosynthesis, di ba yung mga plants natin? Okay, for example, you have this plant. Yung mga plants natin, kapag nagpo-photosynthesize sila, hina-harness nila yung carbon dioxide from the atmosphere. Okay? So, yung CO2, hindi niya binabalik sa atmosphere. Automatically, letter A is wrong. Okay? Ano naman yung letter B? Respiration. Ang respiration, for example, tayo, no, yung mga organisms, binibreakdown natin yung glucose. Kapag nag-breakdown tayo ng glucose, isa sa mga products niyan, carbon dioxide. So, letter B is correct. Okay, kasi binabalik niya again yung carbon dioxide doon sa atmosphere because of the breakdown of glucose. Next, decomposition. Ano naman yung decomposition? Ang decomposition, syempre, ito yung ginagawa ng mga
decomposers like bacteria, fungi. So, binibreakdown nila yung mga dead organisms. So, anong nangyayari dyan? Yung mga organic matter, pinabalik nila yan sa simpler compounds at saka nagre-release ng carbon dioxide. Okay? So, yung letter C is also correct. Both B and C are correct. So, the answer is letter D. Okay? Letter D. Both B and C. Kung titingnan natin, sabi nga ang photosynthesis, it removes carbon dioxide. Yung plants, kino-convert nila yan sa sarili nilang food storage. And then next, you have the respiration. Ang respiration, again, binibreakdown ng mga organisms yung food, like for example, yung simple glucose into energy. At nagre-release yan ng water at saka carbon dioxide. So kung babalikan natin yung formula natin sa photosynthesis, kailangan niya kasi ng carbon dioxide, 6 molecules ng carbon dioxide, at syempre yung mga plants, kaya sila dinidiligan, kailangan nila ng water for photosynthesis. Okay? Now, kino-convert nila yan into glucose, C6H12O6, and then 6 molecules of oxygen. Syempre, kailangan nila ng sunlight. Now, yung respiration, ito yung opposite ng photosynthesis. Now, yung summary ng formula niya, opposite lang. For example, yung glucose, C6H12O6, tsaka yung oxygen, kino-convert yan into 6 carbon dioxide molecules and 6 water molecules together with the release of energy, adenosine triphosphate. Okay? Next, yung decomposition. Ang decomposition, ito yung breakdown ng mga organic matter into simpler compounds and together with the release of carbon dioxide. Again, ang decomposition at saka respiration, parehas nilang binabalik yung carbon dioxide sa atmosphere. Okay? And then next, ayan, combustion. Ang combustion basically, another note lang to, no? Ito yung burning of fossil fuels, no? Burning of organic compounds, nagre-release din siya ng carbon dioxide kapag complete yung combustion. Okay? And then together with water and energy. So ito again yung carbon cycle, and as we can see, itong respiration, nagre-return siya ng carbon dioxide. Okay? Kapag naman photosynthesis, kailangan niya ng carbon dioxide, CO2. Ito rin yung mga factories, no, nag-i-emit din sila ng mga carbon dioxide. And then ito mga dead organisms, yung mga organic molecules nila dito, binabalik dito sa lupa into simpler organic compounds and then together with the release of carbon dioxide. Okay, next, number 5. Which step of the nitrogen cycle involves bacteria converting nitrogen gas into ammonia or NH3? Letter A, nitrogen fixation. Letter B, nitrification. Letter C, ammonification. Letter D, denitrification. So, another question, in biogeochemical cycles, kanina pinag-usapan natin yung carbon cycle at ngayon tinitingnan naman natin yung nitrogen cycle. So, ang tinatanong sa atin dito, yung conversion ng nitrogen gas into ammonia, NH3. Ngayon, sasagutan natin to, tapos mamaya natin ipapaliwanag yung pinagkaiba-iba nitong mga prosesong to. So, ang answer natin dito ay letter A, nitrogen fixation. Okay, so isa-isahin natin. Tingnan natin tong picture na to. Meron tayong nitrogen fixation dito. Ang nitrogen fixation, ito yung process kung saan kino-convert natin itong nitrogen gas, N2. Okay, remember, ang nitrogen gas ay isang diatomic, no, homonuclear diatomic molecule. Kaya dalawang nitrogen yan. Okay, covalently bonded to each other. Now, gumagamit tayo ng mga bacteria, okay, para ibalik siya sa lupa into NH3. Okay, itong NH3 na to, mamaya i-convert natin yan, no, dun sa mga compounds na mas mabilis na maia-absorb ng mga plants natin. Kaya itong nitrogen cycle, very helpful siya doon sa mga plants. So, paano nangyayari itong nitrogen cycle? So, meron tayong mga tinatawag na mga nitrogen-fixing bacteria. Okay? So, halimbawa natin dyan yung mga tinatawag na rhizobium. So, ang rhizobium isang nitrogen-fixing bacteria doon sa mga roots ng mga legumes. So, itong rhizobium, kino-convert niya itong N2 into NH3 from diatomic nitrogen into ammonia. Okay?
Another one, no, madalas siyang lumalabas din sa mga question kapag na-mention yung lightning. Lightning. Okay? Yung lightning, isa siyang abiotic factor. Siyempre, no, kino-convert din niya itong nitrogen into reactive nitrogen, which is also part of this nitrogen cycle. Okay? So, usually, ang tinatanong naman dyan, saan ito usually nag-work? Sa nitrogen cycle, carbon cycle, sulfur cycle, etc. Okay? Now, tapos na tayo dito sa nitrogen fixation. Pwede rin nating tingnan dito yung nitrification. Ito. Okay, ang nitrification naman, kino-convert natin itong ammonia. Again, ang tawag natin dito is ammonia. Okay, kino-convert natin yung ammonia dito sa mga nitrites. Ang tawag natin dito sa NO2- is nitrite. Okay, may mga responsible din na bacteria dyan. Okay, so yung conversion ng NH3 into nitrite, ang tawag natin dyan ay Nitrosomonas. Okay, isang uri ng isang nitrifying bacteria. Now, yung mga nitrites na yan, kino-convert pa yan sa mga nitrates. So, itong NO3, ang tawag natin dito, nitrate. Okay? So, yung nitrate na yan, ang nagko-convert naman yan is from NO2, from nitrite to nitrate. Ang gumagawa niyan ay yung mga nitrobacter. So, saan natin siya isusulat? Dito. Yan, nitrobacter. Again, ang ammonia, kino-convert sa nitrite gamit ang mga nitrosomonas. Ang nitrite, kino-convert natin sa nitrate with the help of nitrobacter. Ang proseso na yan, nitrification. Okay? Bakit kailangan i-convert pa sa nitrate? Ang nitrate kasi, mas preferred yan itong mga plants for source of nitrogen. Mas mabilis silang ma-absorb. Okay? Now, meron din tayo ditong process, no, na ammonification. Basically, ang ammonification, may mga action na yan na mga decomposers like bacteria and fungi. Pinibreakdown nila itong mga organic nitrogen dito into ammonia or ammonium. Ang tawag natin dito is ammonium. Ammonium. Okay? And then lastly, meron din tayo ditong denitrification. Okay? Ang denitrification naman, syempre, dito na papasok yung mga denitrifying bacteria. Ang example natin dito ay yung Pseudomonas. Okay? So, sulat natin siya dito. Pseudomonas. Okay? So, ang denitrification, ito yung process kung saan kino-convert naman natin itong NO3, again, ang NO3 natin ay nitrate, binabalik natin yan into nitrogen. Okay? Or pwede ring nitrous oxide N2O. Okay? Binabalik natin sa atmosphere. So again, ito yung process ng nitrogen cycle. Next, number 6. The main reservoir of water in the water cycle is letter A, clouds, letter B, lakes, letter C, glaciers, letter D, oceans. So tinatanong sa atin dito, yung pinakang sink ng water or yung main reservoir ng water doon sa water cycle. Clouds ba? Pinakamarami bang water sa clouds or sa lakes or sa glaciers or sa oceans? Ang sagot natin dito, syempre alam natin, sobrang laking part ng earth natin ang ocean. So that is letter D, oceans. Okay? So ang oceans, again, ito yung largest reservoir natin ang water. About 97%, di ba? 97% ng earth's water nandyan sa mga oceans. Next, number 7, a population of bacteria doubles every 20 minutes in ideal laboratory conditions. This is an example of letter A, logistic growth, letter B, exponential growth, letter C, stable growth, letter D, carrying capacity. So as we can see, meron tayong bacteria na dodoble yung population niya every 20 minutes in ideal laboratory conditions. So anong klaseng growth ba yan? Okay? So, tinitingnan natin A, B, or C. Tanggalin na natin yung letter D, carrying capacity. Okay? Kasi ang tinitingnan natin dito, ano yung population growth? Logistic, exponential, or stable? Ang answer natin dito ay exponential growth. Okay? Ano yung ibig sabihin ng exponential growth? Ang exponential growth, nag-i-increase. Okay? Nag-i-increase yung population at a constant rate. Constant rate.
Usually, ang tinitingnan natin sa exponential growth ay meron tayong unlimited resources. Unlimited resources. Pero again, kung makikita natin, no, hindi naman talaga nangyayari ng dire-diretso itong exponential growth. Usually temporary lang ito kasi hindi naman talaga totoong unlimited ang mga resources. Ang mga resources natin ay limited. Okay? So tingnan naman natin itong logistic growth. Ang logistic growth naman, medyo nag-i-increase siya and then after that, mag-slow down siya. It slows down eventually. Bakit siya nag-slow down? Kapag na-hit na niya yung mga limited resources. Okay, so initially mabilis siya and then after that, babagal siya and then mag-i-stable siya. Aside from that, magkaiba din yung kanilang mga shape. For example, sa exponential growth, J-shaped curve siya. Titingnan natin siya mamaya. And then kapag logistic growth, S-shape yung curve natin. Okay, so again, ang logistic growth, mabilis siya initially, babagal siya, tapos mag-stabilize siya kapag na-hit niya itong carrying capacity or malapit dun sa carrying capacity. Ayan. So, ito yung exponential growth and then ito yung logistic growth. Ito yung carrying capacity niya. Ang carrying capacity, ito na yung maximum number na mga individuals, okay, na kayang i-sustain ng environment, no, without depleting all the resources. So, syempre, naapektuhan niya nung available na mga pagkain, yung water supply, yung available space also, at saka yung mga conditions like yung presence ng mga predators, at saka yung pagkakasakit ng mga animals. No? So, yung diseases, nakakaapekto rin yan dito sa carrying capacity.